Kilala ang Karamuan sa Bicol Region dahil sa natatangin nitong ganda. Ngunit ang isang isla daw dito ay nababalot ng misteryo. Dahil sinasabi ng ilan na di umano'y mahiwagang bangus. Na naninirahan daw sa lagoon sa Matukad Island. Ay kumuha daw nito ng bangos, tapos namatay daw yung kumain. Bawal daw hulihin at kainin ang sinasabing enchanted bangus dahil ito'y nakakamatay. Gano'n to katotoo? Ang bangus ng milkfish ay kayang mabuhay sa freshwater at seawater. Matatagpuan naman ito sa warmer areas ng Indian at Pacific Oceans. Naniniwala ba kayo na kayang lumaki ng bangus mula 3 feet hanggang 6 feet? Habang ang bigat naman ito ay umaabot ng 8 kilos hanggang sa 13 kilos na may kukumpara sa 4 na galon ng tubig. Dami mong alam, Kuya Kim! Dapat, ikaw rin. Hello mga kapuso! Ako nga pala si Kuya Babor sa pangarap ko maging katulad ni Kuya Kim. And if you want to know more facts about science, animals, and everything dito sa mundo, watch na kayo. Dito sa Pilipinas, ginaganap sa bayan ng Dagupan sa Pangasinan ang taunang Bangos Festival sa huling linggo ng Abril. Taong 2002 nang una itong simulang ganapin na ang layunin ay palakasin pa ang kita at produksyon ng lokal bangus. Alam niyo ba, sa kabila ng kasikatan ng bangus dito sa atin, ay hindi talaga ito ang pambansang isda ng Pilipinas? Ang pagturing kasi ng isang bagay, hayop o tao bilang national symbol ay kailangan ng kumpirmasyon ng isang batas. At ayon sa National Committee for Culture and Arts or NCAA, sa ngayon, wala pang batas na kumikilala sa bangus bilang national symbol ng Pilipinas. As of April 2022, meron lang daw 6 ng officially recognized national symbols. Ito ang sampagita bilang pambansang bulaklak, nara bilang pambansang puno, Philippine Eagle as national bird, Philippine Pearl as national gem, Arnis as national sport, at Filipino Sign Language as a national sign language for Filipino deaf. Dito sa Karamuan, misteryosong bangus naman ang pinaniniwalaan ng iilan. Matatagpuan daw kasi sa isla ng Matukad ang 2 bangus sa lagoon dito. Ayon sa mga residente, mahiwaga raw ang mga ito. Bakit kaya? Para makita ang sinasabing mga mahiwagang bangus, kailangan mo nang akyatin ang mga nagtataasang rock formation. Pag akyat, dito na magpapakita ang Enchanted Lagoon, kung saan daw nakatira ang mga mahihiwagang bangus. Naging atraksyon na nga rin daw ang mga sinasabing enchanted bangus sa isla. Sabi kasi nila yung bangus daw nasa laguna sa gitna ng parang batong bundok na kailangan pang tumawid ng mataas at matarik na na trek. Tapos nandun sila sa gitna. Inkantado daw yung enchanted daw, bawal daw hawakan, bawal lapitan. Kasi meron daw bad luck. Ayon sa mga residente, wala daw dati doon ang lagoon. Bigla na lang daw itong sumulpot. Para sa kanila, misteryoso rin daw kung paano nagkaroon ng bangus doon. Ang karamihan dito sa amin, kung ba't napunta yung isda rito, wala siyang labasan, walang entrance and walang exit din. Ayon sa ilang residente, may mahigit na 20 to 25 years na raw ang mga bangus sa lugar. Pero wala sa kanila ang nagtangkang galawin ang mga isda sa paniniwala na mahiwaga ang mga ito. May mysterious na story about dito sa bangus dito. May pamilya daw dito kumuha ng bangus, tapos namatay daw dahil kinain, pero kasi bawal daw pala yung kainin. Para sa mga residente kasi, enchanted daw ang mga bangus doon. Tila inkanto ang mga ito sa isla na nagbabantay. Ayon sa kwento,
may isang mangingisda raw noon ang nagtangka at humuli ng isang bangus doon. Kinain daw nila ito, pero ang kapalit naman daw nito ang pagkamatay ng anak ng mangingisda. Nahanap namin ang isa raw sa pinagmulan ng nasabing kwento, ang pamilya ni Nanay Carmelina. Asawa raw ni Nanay Carmelina ang mangingisda na iyon. Ilang dekada na raw ang nakaraan nang hinuli ng kanyang asawa ang isda sa lagoon. Pinagsaluhan nilang mag-anak ang bangus na nahuli. Pinakain daw ito ni Nanay Carmelina sa anak na nooy 1 taong gulang pa lang. Pagkalipas ng 1 linggo, ay nagkasakit ang kanilang anak at sa huli, namatay ito. 2 pa lang ang anak ko noon, ikalawa nung namatay. Lagnat lang daw, saka nagsusuka. Naniniwala po talaga ako na delikado po talaga yung bangus dyan. Kasi po yung pang kwento-kwento ng mga matatanda. Tapos, yung kapatid ko nga daw po, namatay po dahil sa pagkain ng bangus. Sabi ng ibang tao, ikatuhan. Ayon sa mga eksperto, hindi rin matitiyak kung ang naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang anak ay ang pagkain ng sinasabing engkantong mga bangus. Dahil sa sinasabing bigla ang paglitaw ng Matukad Lagoon, ang sabi ng president ng mga tour guide, hindi raw ito totoo. Matagal na raw ang lagoon na iyon, na sinang-ayunan din naman ng matatandang residente sa lugar. Sa sinasabi namang imposible daw na magkaroon ng bangus sa lagoon, wala itong suporta ng science. Dahil gaya ng sinabi namin kanina, ang mga bangus ay euryhaline. Ibig sabihin, kaya nitong mabuhay sa tubig alat at tubig tabang. Nakakamangha at kung minsan ay nababalot ng misteryo ang ating likas na yaman. Di man mapatunayan ng kahit anong pag-aaral ang mga mahiwagang kwento, siguro ay nakakatulong ito para bigyan ng respeto at pangalagaan ang mga ito.